Umpisahan na po natin to. Mga bossing, nagmumukha talagang ano eh. Nagmumukha talagang duwag si dating Pangulong Duterte dahil po dito sa ginagawa ng ating Pangulo ngayon. No? Dahil po sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, nagmumukhang walang naging silbi ang dating Pangulo doon sa West Philippine Sea. Bakit to, mga kabayan? Ito, matapang na, basahin at panoorin na nga lang natin to. Sasabihin na naman ng mga DDS, Mark Ramos, mahilig kang gumawa ng kwento. O eto mismo, galing sa balita. Security operations. By strengthening our presence, orientation also requires us to intensify our maritime security operations by strengthening our presence in our operational areas. Ayan, mas pinapatindi pa po ang pagbabantay, no? Ng ating mga kasundaluhan, ng ating mga Navy, lahat po 'yan, mga bossing. Magagalit na naman ng China, sasabihin na naman ng China, sinasakop nyo kami. Sasabihin ng China, binubuyo nyo kami para labanan kayo. Ganyan na naman po, mga kababayan. Tuloy pa natin, sasabihin ng mga DDS na naman, kahit anong pagbabantay nyo dyan, hindi na natin mababawi yan. Ganun na naman, Hindi ko alam kung ipinagtatanggol nila si dating Pangulong Duterte. Kaya nila sinasabing hindi na mababawi yun. O alam nila, no? Na ibinenta siguro yun. Kaya sabi nila, hindi na mababawi yan. Pero hindi po, mga kababayan. Ibahin nyo po ang kasalukuyang gobyerno. Talagang pumapalag po, mga bossing. No? Eto. Mas palalakasin ng Philippine Navy ang presensya nito sa mga kargatang sakop ng bansa. Ayon sa bagong flag officer in command ng hukbong dagat ng Pilipinas ni si Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Galing sa direktiba ng ating Pangulo, mga bossing. Pero kay Digong yan, wag kayo dyan, magagalit ang China. Magsialis kayo dyan, wag niyong bantayan yan. Sasabihin ng China, binubuyo natin sila. Ganyan po Pero iba po ang ating presidente. Patuloy po ang paglaban sa ating karapatan, mga bossing, no? Lalo na diyan sa West Philippine Sea. Ayan nga Hindi mo alam kung iniinis o inaasar ng ating Pangulo na the more na nagrereklamo itong mga Chino o itong mga China, mga kababayan, mas talagang hinihigpitan niya yung pagbabantay doon sa West Philippine Sea. Tuloy ho natin, mga boss. At pulisiya ng Department of National Defense na paghahanda sa external defense operations. Ayon sa incoming Navy Chief, mas magiging malinaw ngayon ang kanilang responsibilidad sa pagpapasa ng Philippine Maritime Zones Act at ng Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. More importantly, it defines the scope of the Philippine Navy's area. Madali, alam nila, eto, hanggang dito lang yung babantayan natin. Yung kabila dyan, hindi na natin pag-aari. Ganon din ang sasabihin nila, sasabihin nila doon sa China, hanggang dyan lang kayo, guhit na namin to. Huwag kayong lalagpas. Di ho ba? Alam niyo, maganda din po yung ginagawa ng ating Pangulo, mga kababayan. Yung mismong pagsunod po doon sa international law, kaya lalo pong nire-recognize ng mga ibang bansa ang Pilipinas. Ang Pilipinas, ang galing sumusunod sila doon sa international law. Nahahalata lalo ng ibang bansa, mga kababayan, na puro po, tawag doon? Imagination o imaginary line lang po yung mga pinag-iisip nung China, mga bossing. 10 dash line, 9 dash line, 11 dash line. Kung kay Digong yan, 16 dash line yan para pasok na sa Pilipinas. Matutupad yung pangarap nila ng mga DDS na maging probinsya tayo ng China. Pero kay Pangulong Marcos po, mga kababayan, hindi uubra. Mas patitibayin at patitindigin ang ating mga kasundaluhan, ang ating mga Navy, at kung sino pa yung mga dapat magbantay dyan para sa ganun, mabantayan ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Of responsibility and allows us to project appropriate capabilities in our exclusive economic zone, which contribute to protecting sovereignty, promoting sustainable development, and securing future prosperity.
Nangako rin ang bagong flag officer in command na itutuloy ang modernisasyon ng Navy at ang cybersecurity capabilities nito. Nagpahayag naman ng tiwala ang Commander-in-Chief kay Rear Admiral Espeleta. But given your competence, your experience, and mental fortitude, I am confident you will continue to May napansin ako. Ito labas sa issue, labas sa topic na ito, mga kababayan. Pag nagsalita ang Pangulo, no? Ang layo doon sa mga Duterte. Yung mga Duterte, nako, yung mga DDS kapag ang Pangulo ang nagsalita, hindi papalakpak yan. Lalo na kahit maganda po yung sinasabi at maganda yung hangarin ng sinasabi ng Pangulo. Hindi papalakpak yan. Bakit to? Yung mga yan lang naman, humahanga yan kapag ka merong sinabing PI ka, pag may sinabing mga mura, o pag napasigaw, yung tipo bang ganun. Pero kapag kayong gagawa na, o gagawin na, wala na. Hindi na po ginagawa, mga boss. Doon, kapag ka nag-PI, yung nasa harap nila, ay naku, palakpakan po sila, mga kababayan. Yun yung na-appreciate nila. Kailangan magaling kang magmura. Kahit na hindi mo nagagawa yung mga ipinapangako mo, yung pag-jet ski, pagpunta doon sa West Philippine Sea, saludo sila sa'yo. Nag-PPI ka eh. Yun po yung standard nila, mga kababayan. Yun po ang gusto nilang presidente. Kailangan balasubas lang, no? Pero kulang sa gawa. Okay na sa kanila yun. Kaya hindi pasado sa kanila si PBBM eh. Unang-una, English, hindi nila may... Sorry na. No, sorry na, mga DDS. Unang-una, malalim mag-English ang Pangulo. Pangalawa, masyadong... Yung kung magsalita ang Pangulo, mga bossing, decente eh. Talagang sasabi mo, statement talaga to. No? Kaya po hindi pasado sa kanila ang Pangulong Bongbong Marcos. lead the Navy with integrity and surpass any challenges that you might confront. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro, hindi maaaring diktahan ni numan kahit ng China ang Pilipinas sa ginagawang pagpapalakas ng kakayahang may pagtanggol ang teritoryo nito. Dati siguro nadidiktahan, no? Nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Kasi parang sanay sila dun eh. No, tingnan niyo po, yung lumagda nung mapa ang ating Pangulo, mga kababayan, umalma yung China. Sinasabi, bakit nyo lalagdaan yan? Bakit may ganito kayong pinapalabas? Ganyan. Inaano tayo? Kumbaga, sinasakop tayo doon sa mga pagdedesisyon natin. Siguro lang ho, mga kababayan, ano sa tingin nyo? Siguro nangyari ito nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Kaya ngayon, akala nila, ganun pa din ang kalakaran. Ang hindi nila alam, wait lang, itatama namin yung mga nangyari dati, itatama namin yung mga hindi magandang nagawa dati. Yung sinasabi nyo, bawal namin i-repair yung BRP Sierra Madre, ay nako, hindi uubra sa amin yan. I-repair namin yan kahit hindi patago. Kasi po, nung style ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, nire-repair yung BRP Sierra Madre ng patago. Wag nyo i-deny yan. Si Roque ang may sabi niyan, no? Kumbaga parang inaasar pa nga ni Roque ang ating Pangulo eh. Kasi kayo kapag magre-repair kayo ng barko, pinapangalandakan nyo pa, hindi kayo marunong dumiskarte eh. Ganun. Yung diskarte pong sinasabi nila, mga bossing, diskarteng patago po. Di ba? Di ba kung ikaw, alam mo, nakarapatan mo, at alam mong sa'yo, yung i-repair mo, wala silang pakialam. Kahit makita nila, dala-dala mo, bit mo, yung pang-repair doon sa BRP Sierra Madre, wala silang pakialam doon. Sa'yo yun eh. Tapos taga-bantay mo yun eh. Tapos, ang estilo nila, pagmamalaki pa nila, na nire-repair daw nila ng patago. Kaduwagan po yun, mga kababayan. Kung alam mo, yung karapatan mo, ibalandra mo sa kanila. Nire-repair namin to. Parang mas umabot pa ng 10 hanggang 15 taon na magbabantay to. Hanggang sa, ayun, mga bossing. Kasi hindi sila pinapayagang mag-repair ng BRP Sierra Madre. Naging sobrang bulok na po yung BRP Sierra Madre, mga kababayan. Diba ba? Ngayon, kailangan natin palitan. Napalitan na yan. Kasi nung nakaraang mga buwan, pinapatanggal ng China yan, mga bossing. Kasi daw, nakasisira na daw ng karagatan. Di ko alam kung baka sinadya nila dating Pangulo Duterte na pumayag wag i-repair yun.
no? Para sa pagpasok ng susunod na pangulo, problema mo na 'yan, bahala ka. Takot ako sa China eh. Pero nataon po na meron tayong matapang na presidente. Yan po ay walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Ayan ha, di ba? Yan ang mga good news natin, mga bossing.